Ang kasama ko po nun, si Nanay Jack. Okay. Pumunta na po kami ng ito. Nagulat po ako kasi sinama ako. Mhm. Kasi usually, pag pupunta silang video, di naman po ako sumasama. Okay. So, nagulat po ako. Nagano po sila, nag-withdraw. Mhm. Dala-dala po yung passbook. Nag-withdraw, kinuha po nila yung pera ko sa passbook. Oo. Tsaka ililipat sa kanila. Worth magkano yan? 2.7 po. Yung 2.7 Yes. na yun. Okay. Tapos, dapat hindi ko pipirmahan. Okay. Ang nasisip-isip ko, baka sububugin ako nila pag di ko pinirmahan. Baka nasisip ko lang. May idea ka ng gano'n? Baka lang po nasisip ko na, Okay. doing sa amin. Kaya pinirmahan ko na lang. Pero kung Hindi ka na nagtanong o di sila nagpaliwanag bakit ililipat? Hindi na po nagpaliwanag. Dahil lang magkagalit kayo, yun lang yun? Tapos yun po, nagtaka po ako kasi bakit kailangan nilang kunin yung pera ko. Kasi sa vlog nila, nagawa daw po nilang i-transfer yon with the permission ng mga sponsors. Po. Kasi lumalaki daw yung ulo mo. Ganito po yan. Yan, nagsinangaling ulit sila. Permission of the sponsors, wala po silang kinausap na kahit sino na sponsor before mangyari yung lipatan. Before mangyaring event na Yes. yung lipatan. Pinapalabas niyo pong mayaman kayo para magmukha kami yung nangangailangan ng pera. No. Actually, wala naman po interested sa pera. Nasaan po ba yung pera ko? Aray ko, di na ako kasalita. Buti na sa akin na yung pera ko. Nahawakan mo na. Nabahaan ko na rin. Ang dagaramdam. Sarap po eh. Makita mo yung... Pero ang kukunin ko na lang po is yung kita. Kasi meron akong ano niyo po yung kapa. Okay. Tapos puro pera. Okay. Yung kasi katry Superman. Oh, yung kapa. Yan, ganun. Oh. Tapos meron din po Worth magkano yun? Hindi ko po abisado eh. Pero nagpas po 100. Ibig sabihin, kasi nakita ko, binibigay mo yun sa kanila. Teka, Dave. Binibigyan ka ng pera ng mga sponsor. Bakit? Sino ba ang naging dahilan o naging daan bakit ka binibigyan ng pera? Sagutin mo yan. Sino ba yung naging daan? Sino ba yung naging dahilan bakit ka binibigyan ng pera? After po talaga ng event or mismong event, after ko po is yung bibigay ko po sa Pinagkakatiwala mo na yun sa kanila. Yes po. Alangan namang hawakan mo yun. 'Di ba? Pag hinawakan mo yun, ubusin mo yun sa motor. Ubusin mo yun sa pag-drag racing mo. 'Di ba? Siyempre, sila yung magkikip nun. And hindi naman siguro nila gagastusin nyo para sa pansarili nila. 'Di ba? Kundi para sa iyo, sa pag-school, sa pagpasok mo, sa pag-aaral mo. 'Di ba? Kailangan nilang i-manage yung pera na yon, kailangan nilang kumbaga gastusin ng wise yung pera na yon para sa pag-aaral mo, sa gastusin mo araw-araw. Bonggang school pa yung pinapasukan mo, mamahalin. 'Di ba? Ano na may bigay sa iyo nun? Ibigay sa iyo yung pera na yun. 'Di ba? Oh. Kasi sabi ko nga po, nandun po yung trust. Okay. Yeah, syempre, Nakita ko talaga binibigay mo naman eh. Po. Kahit nga ba nagad po sa 1,000 eh. Inabot ko po sa kanila. Siyempre, dapat ganun talaga. Ano nangyari nitong bandang huli? Bakit nagsariling sikap ka? Ano nangyari nitong bandang huli? Nagsariling sikap ka, hindi mo na pinapaalam yung mga binibigay sa'yo ni Francis. Okay. So, anong balita mo doon? Ay lang po, hindi ko alam. Hindi mo na alam. Pero, kasi nung before po ako magpa-withdraw nun, before po nila magbigay ng withdrawal slip, hindi po na Alin yung withdrawal slip? Yung withdraw po sa akin 2.7. Okay, 2.7 million withdraw daw. Yun na yung pinalipat. Yes. Withdraw, tapos pinalipat. Opo. Bali, hindi po siya naglabas ng pera, withdrawal slip lang po. Okay. Transfer? Yes po. Okay. So matotal, kung ating i-calculate, hindi lang 3 million ang pera mo. Yes. Baka 5M pataas. Tumubo pa. Tinubuan pa ni Brother Jose. Ay sabihin ko 5 million para may hati ako dito. Oo, pag nakuha. Antindi ah. Sabi sa inyo pera lang ang habol ni Jose dyan ni BJ dyan Tingnan nyo ha. Pera lang talaga guys. Pera lang talaga. Million ang pinag-uusapan So talagang magkakaroon talaga ng interest itong si BJ dito kay Dave. Kasi million yung pinag-uusapan. Okay? Na baka sakali makahingi siya ng million kay Dave. Kaya tinutubuan na niya. Na 2.7, ginagawa na niyang 5 million. Simula nang lumabas. At hindi Grabe. Tinubuan agad, halos kalahati. So, hindi mo magtubo, BJ, Sa akin, wala na po yung pera Wala na yan? Wala naman po sa akin yun
Hindi mo na iniisip yun? Wala sa'yo? Wala naman sa akin yung pera eh. Parang hindi naman yan yung nakikita namin, Dave. No? Kung ano yung sinasabi mo, iba yung kinikilos mo eh. Iba yung kinikilos mo sa sinasabi mo. Diba? Sasabihin mo, wala naman sa akin yung pera. Wala naman yan. Pero niyakap-yakap mo, inamoy-amoy mo ang pera. Wala naman sa akin yung pera. Pero pinaghahanapan mo, sinatatay Tekram ng pera. Sinasabi mo na kahit na yung kita na lang sa video sa akin, kunin ko na lang yung kita ko sa video. Kita sa vlog. Tapos sasabihin mo ngayon, yung pera, wala naman yan sa akin. Ano ba talaga, Dave? Ang hirap mong kausap. Parang yung kahapon, na mahalaga sa akin yung mga gamit na bigay ng sponsor. Pero nung tinanong ka na, paano pag hindi mo na nakuha? Walang problema. Ang hirap, guys. Ang hirap niyang kausap, no? Hindi malito-lito ka talaga, maikot. Ay, naku. Ang hirap. No? Ang hirap niyang kausap talaga, promise. Napakahirap kausap. Okay, tuloy na yun. Actually, sa akin, wala na po yung pera eh. Wala na yun. Ayun, no? Sa akin, wala na po yung pera, pero inamoy-amoy ang pera, niyakap-yakap ang pera, pinaghahanapan ng manalasas ang pera, may kwenta-kwenta pa, sinasabi mo pa na sa'yo na lang yung kita sa vlog. Ano ba talaga, Dave? Tapos ngayon sasabihin mo, sa akin, wala na yung pera. Wala yung pera sa akin. Wala naman po sa akin yun eh. Hindi mo Diba? Tingnan nyo. na iniisip yun? Ang gusto ko naman po talagang isipin yung... Hindi daw niya iniisip. Pabalik-balik at paulit-ulit mo nga sinasabi na, Nasaan po ba yung pera ko? Nasaan po ba yung pera ko? Actually, sa akin, wala na po yung pera eh. Wala na yun? Wala naman po sa akin yun eh. Hindi mo na iniisip yun? Ang gusto ko naman po talagang isipin yung... hindi na raw niya iniisip yung pera. Nasaan po ba yung pera ko? Nga, hindi niya iniisip yung pera. Salita. Hindi niya iniisip nga yung pera. Totoo nga. Ay, ito po pala yung pera ko. Hindi niya talaga iniisip yung pera. Buti na sa akin yung pera ko. Hindi niya talaga iniisip yung pera, guys. Naniniwala kayo? Maniwala na kayo? Pero ang kukunin ko na lang po yung kita. Oy, kukunin yung kita. Kukunin yung kita. Wala talaga. Hindi talaga. Baliwala daw talaga sa kanya yung pera. Pero kukunin yung kita. Ko na lang po yung kita. Pero ang kukunin ko na lang po yung kita. Oo. Naniniwala na talaga ako sa drama mo dito. Oo. Ano sabi mo dito? Drama mo dito? 5M pataas. Actually, sa akin, wala na po yung pera eh. Wala na yun? Wala naman po sa akin yun eh. Wala. Hindi mo na iniisip yun? Ang gusto ko naman po talagang isipin yung... Oo. Huwag kayo dyan. Hindi niya na iniisip yung pera. Kayo naman, oh. Nasaan po ba yung pera ko? Ay, naniniwala ako talaga na hindi niya na kailangan yung pera. Oo. Actually, sa akin, wala na po yung pera eh. Oo, drama. Drama king ka talaga, no? Wala na yun? Wala naman po sa akin yun. Wala doon. Hindi mo na iniisip yun? Ang gusto ko naman po talagang isipin yung... Wala na daw sa kanya yung pera. Sobrang natatouch ako, Dave. Sobrang touch ako dun sa sinabi mo na baliwala sa iyo yung pera. Ha? Buti na sa akin yung pera Ano ko. to, Dave? Kala ko ba baliwala sa iyo yung pera? Ha? Ha? Naniniwala na nga ako sa iyo, Dave. Yung kita. Ha? Yung kita pa? Ha? Hindi. Malaki-laki din pala yun. Ha? Malaki-laki din. Ha? Dave, ano ba talaga? Bakit paiba-iba ka ng anyo? Ngayon, malungkot ka na parang nagpapaamong tupa. So, ayun guys, no, hindi natin maintindihan ba talaga dito? Ano ba talaga yung gusto niyang palabasin, ano? Bakit nila nagawa yung gano'n? Ba't nila ako siniraan? Ba't nila ako ano? Yun lang po iniisip. Yun na lang yung concern mo, hindi na yung pera talaga. Po. Pero karapatan mo pa rin yun eh. Karapatan ko, pero ang tanong, mababalik po ba? Ang tanong, mababalik po ba? Kala ko ba, baliwala sa yung pera? Aray ko po! Ano to, BJ? Hindi mo muna kasi na-briefing. Hindi mo na-briefing to BJ, no? Sayang, BJ. Hindi mo na-briefing eh. Mababalik yung Pera. OMG, pinapirma ng walang kalam-alam si Dave. Tapos nakalagay dito, pag nanakaw. Ayan. 'Di ba? So parang sinasabi nila na magnanakaw ang Manalasas family. Grabe to. Grabe yung ano na to, guys, no?
itong kanilang paratang dito kay na Tatay Tekram. As in, grabe po ang paratang nila. Hindi po nakakatuwa yung kanilang paratang dito. Okay? Patungkol dito kay Tatay Tekram. No? Grabe. Hindi po nakakatuwa yung paratang na yan, ha? Matinding paratang yan na pwedeng balikan kayo. Okay? Dapat sinisigurado nyo. Kasi, Di ba? hindi mo rin alam kung makakabalik. Yan din po. Hindi ko rin pa lang kung nasa na po yung pera. Ako po nun, si Nanay Jack. Okay. Pumunta na po kami ng intern. Nagulat po ako kasi sinama ako. Mhm. So usually, pag pupunta silang video, di naman po ako sumasama. Okay. So nagulat po ako. Nagano po sila, nag-withdraw. Mhm. Dala-dala po yung passbook. Nag-withdraw, kinuha po nila yung pera ko sa passbook. Oo. Tsaka ililipat sa kanila. Worth magkano yan? Ayan, ha? Kinuha daw yung pera niya, tapos inilipat daw sa account nila, okay? 2.7 po. Yung 2.7 Yes. na yun. Okay. 2.7 daw. 2.7 million. Tapos, dapat hindi ko pipirmahan. Okay. Ang nasisip-isip ko, baka sabubugin ako nila pag di ko pinirmahan. So, wag niyo sasabihin na walang kaalam-alam si Dave nung pumirma. Ibig sabihin, alam niya, pumirma siya. 'Di ba? Tapos ang isipin baka bugbugin wala namang ginagawa sa iyo. Sinama ka lang dun para pumirma. Hindi ka naman pinagbantaan ka ba? Ha? Ang OA mo kasi, pinagbantaan ka o sinabihan ka na kapag di mo pinirmahan yan, bubugbugin ka, sinabihan ka ba? Tinakot ka ba? Walang pananakot na nangyari. Kusa mong pinirmahan. Ha? Kaya wag niyo sasabihin na pumirma yan na walang kalam-alam kasi kalokohan yun. Ha? Ba, nasisip ko lang. May idea ka lang gano'n? Baka lang po nasisip ko na. Okay. Nasa isip mo, nag-i-illusion ka naghahalo na nag-a-addict ka ba? Ang daming tumatakbo sa utak mo na hindi naman totoo. Ha? Addict ka yata Bakit ang daming tumatakbo sa utak mo na wala naman o hindi naman nangyayari? Bakit ganon, Dave? May tama ka rin yata sa utak Diba? Hindi guys. Ikaw ba? Sinama ka doon. Tapos, pag hindi mo pinirmahan, iisipin mo, nabububugin ka kahit wala naman sinasabi. Nag-overthink ka. Bakit ganun? Nag-hallucinate ka na kumbaga ang daming na tumatakbo sa utak mo. Kaya pinirma ko na lang. Nasa isip mo lang, ibig sabihin, parang talaga parang pinaparatangan mo talagang manalasas family. Pero Hindi ka nagtanong o di sila nagpaliwanag bakit ililipat? Hindi na po nagpaliwanag. Kay Tatay Ram ang name, pinadala ng sponsor, paano sinabi pag nanakaw? Nako, Dave. Kumbaga, yung pinadala kay Tatay Tekram, siguro inilagay sa account mo. Okay? Para yun yung gamitin nila para sa pag-aaral mo. Di ba? Dahil lang magkagalit kayo, yun lang yun. Tapos yun po, nagtaka po ako kasi bakit kailangan nilang kunin yung pera ko. Tatanong po sana isang may manager kasi kilala. Parang same sila ni Panyang na may tililing Mahirap yan, Dave, ba? Kilala po nila. Okay. Na if ever na di ko pirmahan ba yun, is okay lang po ba? Oo. Na hindi pirmahan. Di lang po nila makuha pero kasi kailangan pa pirma ko, di ba? Oo. O hindi mag-happen yung transfer kung walang perma. Oo po. Okay. Kasi sa vlog nila, nagawa daw po nilang i-transfer yon with the permission ng mga sponsors. Oo po. Kasi lumalaki daw yung ulo mo. Ganito po yan. Nagsinangaling ulit sila. Permission of the Hmm. sponsors, wala po silang kinausap na kahit sino ng sponsor before mangyari yung Before lipatan. mangyaring event. Nagsinungaling daw ulit. Okay. So sinasabi niya sinungaling na naman si Tatay Tekram dito. Yes. Yung lipatan. Wala po silang nakutas yung sabi lumalaki daw po ulo ko. Wala naman po silang nasabi sa akin ganun. Ba't nila nasabi? Lumalaki yung pera ko dahil sa pera. Ang tanong, binibigay po ba nila sa akin yung pera? Oh, hindi. Nasa bangko mo nga, di ba? Nasa account mo, sabi mo, tapos dilipat sa account nila. Kasi nga, napag-alaman na kinakausap-kausap ka ni Francis o nagkakausap-kausap kayo ni Francis, which is pinagbabawalan kang makipag-usap kay Francis. Di ba? Baka mamaya, yung pera mo kunin ni Francis, di ba? Ibigay mo kay Francis yung account mo. Mahirap na. Di ba? Kasi nga, yung mga tao na yun nasa paligid mo, perang habol nila sa'yo. Ha? Yan ang totoo. Kaya pinag-aagawan ka niyan. Kaya dikit na dikit sa'yo yung mga yan kasi nga pera ang dahilan. Yung pera
Na pwede nilang makuha sa iyo. Pera-pera lang yan. Hindi mo ngayon Diba? nakahawakan. Tapos sasabihin po nila sa akin, lumalaking pera ko dahil lumalaki Lumalaki ulo ko ulo para mo. sa pera. Mm. Kasi nga po, hindi ko nga po nawakan yung mga Totoo naman na lumalaki ang ulo mo dahil sa pera. Doon lumaki ang ulo mo dahil sa pera. 'Di ba? Nasulsulang ka, 'di ba? Dahil sa pera. Ano ba ginawa ni Francis sa'yo? 'Di ba padala siya ng padala nang hindi mo alam, ay nang hindi alam ni Tatay Tekram, nang hindi alam ng Manalasas family. Okay, nahuli lang kayo. Pinagsabihan ka na wag mo nang ulitin, pero anong ginawa mo? Inilihim mo. Nilihim mo pa rin. To the point na ayaw mo nang ipakita yung iPad mo kay Tatay Tekram kahit wala namang privacy o hindi kayo binigyan ng privacy doon dahil nga si Tatay Tekram alam yung inyong passcode doon sa mga iPad nyo. 'Di ba? So masyado mo nang binabago yung storya para lang makakuha ka ng simpatya, okay, ng mga katekram, ng mga sponsor para ikaw ay bigyan. Okay, kumbaga parang nagpapawa ka na dito eh. mga pera ko, tapos sasabihin po nila sa akin, lumalaking ulo. Pero aware ka na may ganun ka kalaking pera. Sure, di man po ko eh. Hindi ko na pinapakialaman yung pera eh. Hindi, o yan. Paano mo nasabing 2.7? Hindi ka aware. 'Di ba? So, pero paano mo nalaman na 2.7, di ba? Yung pera mo. At inaangkin mo. Paano mo nalaman? Hindi ka pala aware na kung magkano yung pera mo, pero parang sinisingil mo sila na ganito yung pera mo. Porque ganun yung nakita mo doon. Paano mo nalaman na ganun ba talaga yung pera mo kalaki? Ganun hindi ka naman pala aware. Diba? Ang daming butas, Dave eh. Ang daming butas eh. Nagkalaman. Siya wala po kung paano eh. Kumbaga, in short, hindi ko na po inaano yung pera. Hindi inaano yung pera. Dahil sa mga kumakain ako tita yung sarili, okay na po sa akin. Okay na yun. Wala daw siya pakialam sa pera, pero tanggap ka ng tanggap kay Francis sa pinapadala niya. At umaabot pa sa 85,000 pesos ang naipadala sa'yo. Pero sinasabi mo, makakain ka lang ng 3 beses sa isang araw, okay na. Okay, wala kang pakialam sa pera. Pero bakit tumatanggap ka ng pera kay Francis? Sagutin mo yan. Kung totoong wala kang pakialam sa pera at okay lang sa'yo, okay na sa'yo yung kumain ka lang na 3 beses sa isang araw, eh di sana hindi ka tumatanggap ng pera kay Francis. Niloloko mo naman kami, Dave. Oh. Ang dami mong butas, Dave. Ha? Ang daming butas sa mga sinasabi mo. Ha? Kung nasa court ka, wala na. Di ba, guys? No? Tactic ni Francis yon para makuha loob ni Dave natunugan nila Tatay Ram. Ang tanong nga po, sinasabi ni Dave na wala siyang pakialam sa pera, na kumain lang siya ng 3 beses sa isang araw, okay na sa kanya. Pero bakit natukso siya ng pera na binibigay ni Francis? Kung wala lang sa kanya yung pera na yon, kung totoong wala lang sa kanya ang pera, ibig sabihin dapat hindi siya natukso ni Francis. Tanggap siya pala ng pera kay Francis, di ba? Sabi nga ni Tatay Ram, pwede ibalik sa mga sponsor yung pera nila. Mag-PM lang sila. Ang sabi ni Tatay, kung sinong sponsor na gustong kunin ng mga binigay kay Gasol. Ayan, may kilala akong sponsor niya dati. Naibalik na nila Nanay Jack sa kanya yung pera niya na binigay kay Dave dati. Ayan ha, meron dito nagsabi, si Geyser Flow. Naibalik na raw. Tapos ikaw gusto mong kunin yung pera doon? So wala ka nang pakialam doon, no? At sponsor to Tekram na ang pag-uusap doon. Ibig sabihin, wala kang pera talaga. Wala kang pera. Nagkaroon ka ng pera dahil kay Tatay Tekram. Dahil inilalakad ka niya sa sponsor niya. Which is, inaangkin mo. Okay? Wala kang karapatan na kumuha ng pera na kahit anong pera kay Tatay Tekram. Wala. Wala ka sa lugar para sabihin mo na may pera ka. Okay? Dahil hindi ikaw yung nagtatrabaho. Hindi ikaw yung naghihirap. Okay? Kaya wala kang karapatan kung anumang pera ang meron sa Tekram community. Kung meron mang naipasok na pera sa'yo, dahil pa rin yun sa kanila. Sila pa rin yung dahilan. Dahil nasa channel kanila. Kaya dapat huwag makapal ang muka. Maging mapagkumbaba. Hindi porke akala mo, kinikilala ka, maraming gustong tumulong sa'yo, sikat ka na. Hindi ganun yun, Dave. Ipinakilala ka lang ni Tatay Tekram sa tao, sa kanyang followers. Yun lang yun. Nakita ka sa vlog ni Tatay Tekram, and then napalapit din sa'yo yung mga followers ni Tatay Tekram. Yun lang yun. Diba? Dahil nga ang layunin ni Tatay Tekram is tumulong
Namomotivate yung kanyang mga followers na tumulong din sa mga tinutulungan niya. Nagigets mo ba yun? Tara Life USA to Bohol. Kargador, yung mga nagbibigay, hindi binigay nila kung ikaw lang at walang bablog. Yes, totoo yan. Kung hindi ka napakita sa SOCMEDS, you won't be getting that money on your own if it wasn't exposed on social media. Totoo. Kasi nga, kaya nagbigay sila ng sponsor. Okay? Iniidolo nila si Tatay Tekram, no, sa pagtulong sa'yo, Kargador. Ngayon, gusto nilang gayahin na tumulong din sa'yo. Dahil yun kay Tatay Tekram. Nagigets mo ba yun? Kung hindi dahil kay Tatay Tekram, walang tutulong sa'yo, wala kang magiging pera. Kaya wag makapalang muka na feeling mo may pera ka. Dahil ang totoo, wala kang pera. Ha? Walang magbibigay sa'yo kung hindi dahil kay Tatay Tekram. Ha? Aminin man niya natin at hindi, walang magbibigay ng pera sa'yo kung hindi dahil kay Tatay Tekram. Okay? Ang gusto mo yata, pag may magbibigay sa'yo, diretso sa sa'yo sa bulsa mo 'Diba? Tapos ngayon, magdadrama ka na baliwala sa'yo yung pera, pero hinahanap mo. Sa akin lang to. Uy ko na. Ay, kakapot ko lang. Barugan ako yan eh. Sige lang, Lola. Magsawa ka.